Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Baby na ayaw bumitaw sa pari na nagbinyag sa kanya, viral. Success story na isang 35-year-old na bank scholar nagbigay inspirasyon online. Pinoy dish na tinolang manok, kabilang sa mga hinaing ulam sa mga paaralan sa Hawaii, alinsunod sa Farm to Market Initiative. Pink na pedestrian lane sa Marilao, pinuna ng netizens. Isang driverless taxi nasita dahil sa illegal U-turn sa California. Sikat na aso ng F1 driver na si Lewis Hamilton, pumanaw na. Mga alaala ng F1 paddock, binalikan. At sa mundo ng showbiz, Puerto Rican pop star Bad Bunny, headliner sa 2026 Super Bowl halftime show. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa na DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, anak, nandito na si Daddy. Tila yan ang pilit na sinasabi ng magulang na ito sa kanilang anak na ayaw bumalik at magpakuha sa kanila. Matapos kasi ang binyag nito, sumama itong si baby kay father para sa photoshoot. Ang kaso lamang, ayaw nang bumitaw at magpakuha sa kanyang totoong father. Ang nakatutuwang tagpong yan, panoorin sa report ni Rovic Manuel. Kinaaliwan ng netizens at ng mga dumalo sa isang binyag ang cute na baby na ito. Ang baby tila nagkamali ng father na sasamahan matapos ang kanyang binyag. Sa viral video ng uploader na si Ronald Senya Avelino Jr., ang ninong ni baby ZJ Elwis, makikita ang pagtanggi ni baby sa mga magulang ito na kuhanin siya matapos kargahin ng pari. Napuno rin ang tawanan ng simbahan dahil sa tila ba pagiging clingy ng bagong binyag kay Father Divino. Paliwanag ni Zoe Elaine, ang mami ni baby ZJ, nangyari ito pagkatapos ng misa kung saan nagpakuha ng larawan si baby sa pari. Kwento pa nito, first time niya lang na nakita si father pero ayaw na niyang bumitaw. Nakailang ulit rin aniya na umiyak si baby ZJ sa loob ng simbahan pero tanging sa father lang daw ang nakapagpatahan dito. Ilang netizens naman ang napakomment sa cute moments na ito. Anila, future server daw ni Lord si baby ZJ paglaki at baka nga future pari rin daw at sundin ang calling ni God. At for update, ayon kay Mami Elaine, nakuha naman daw si baby ZJ sa huli kahit medyo na late si father sa susunod itong pupuntahan at kahit medyo gutom na rin ang mga bisita. Ang viral video na yan, meron na ngayong higit 2 million views sa Facebook with almost 3,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, dreams in uniform. Cliché man pakinggan, pero sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Yan ang pinatunayan ng 35-year-old na si June na nooy nagsilbing security guard sa labas ng bangko. Pero ngayon ay sumakses bilang teller sa mismo ring bangko na kanyang binatayan sa loob ng pagkahaba-habang panahon. Kung paano nga ba ito nangyari, alamin sa ulat na ito. Isang full circle moment ang tinatamasa ngayon ni Ricardo June Laingo Jr., dating CQ na ngayon ay sumakses bilang bank teller sa mismong branch ng bangko na kanyang binantayan sa loob ng higit isang dekada. Tatay sa isang anak at bunso sa 5 magkakapatid, ginapang ng tubong Dipolog City, Zamboanga del Norte na si June ang kanyang kinabukasan.
pagbabahagi nito, kinailangan pa raw nitong mangisda kada weekend bilang katulong ng kanyang mga magulang para lang may pangkain nito sa eskwela. At ang kwento ng kanyang tagumpay, nagsimula ng pagkalooban nito ng scholarship ng Bank Foundation sa ilalim ng programang Regalo Mo, Kinabukasan Ko, na bukas para sa kanilang mga empleyado at kaanak. Bilang scholar, nagtapos ito ng kursong Bachelor of Science in Computer Science na may pagkilala bilang with honors sa edad na 32. Nagtrabaho ito panandalian sa isang motorcycle dealer bago ito muling nagbalik loob noong March 2025, hindi bilang CQ na nagbabantay sa labas, kundi isa ng teller sa loob ng bangko. Sa katunayan, matagal na pala itong pangarap ni June, kaya napakalaki ng pasasalamat ito sa foundation. Hiling niya na sana'y hindi sila magsawa na magsilbing gabay ng mga taong nangangarap na makapagtapos ng kanilang pag-aaral at makamit ang kanilang mga pinapangarap sa buhay. Pagbibida ng bangko, ang kwento ni June ay isang testamento na ang pangarap ay natutupad kung ito'y pagsusumikapan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang tinola sa mga pagkaing Pinoy na talaga nga namang go-to ulam ng mga Pinoy tuwing agahan, tanghalian o maski sa hapunan. Bukod kasi sa ito ay masustansya, sulit at mura lamang ito para maihanda sa mga hapagkainan. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung ang nasabing Pinoy dish ay aabot sa Hawaii, kung saan inihain ito ng mga school cafeteria sa mga estudyante. Alinsunod sa ipinapatupad na Farm to Market Initiative. Kung ano nga bang naging komento ng mga estudyante sa Pinoy Made Chicken Soup, alamin sa report ni James Galange. Sino nga ba naman ang hindi naging go-to ulam ang kilalang lutong bahay na tinolang manok? Paano ba naman kasi talaga nga namang swak ito sa pagkainan, tuwing agahan, tanghalian at maski sa hapunan. Gayun din kahit tuwing may sakit, baon sa galaan o maski sa tuwing panahon ng tag-ulan. Bukod nga naman kasi sa masustansya at mura lamang ang mga sangkap nito, madali lamang gawin at tamang-tama rin para sa mga chikiting. At ang mas nakakamangha, ang naturang all-time favorite Pinoy food nakarating na sa Hawaii sa Amerika, kung saan inihain sa mga school cafeteria ang nasabing chicken soup nitong Setyembre, alinsunod sa pinapatupad na Farm to Market Initiative ng kanilang gobyerno. Layo nitong mapalakas ang food sustainability sa kanilang rehiyon, gayong mapaganda rin ang kalusugan ng kanilang mga estudyante at suportahan ng kanilang local farmers. Samantala, plano naman ng Hawaii State Department of Education na gawing regular menu na ang naturang Pinoy food sa mga pampublikong paaralan para sa mga susunod na buwan. Yan ay dahil ayon sa kanila, nagustuhan raw umano ng mga estudyante ang lasa ng tinola na para bang gawa rin daw ng kanilang mga magulang sa bahay. Habang komento naman ng ilan, very unique daw umano ang nasabing dish gayong bago lamang sa kanilang panlasa. At ayon niya sa cook ng Scott Elementary School sa Oahu, Hawaii, ito raw ang unang pagkakataon na nakapagluto sila ng tinola sa kanilang paaralan at masaya raw sila na subukan ng isang bagong putahe sa kanilang menu. Mayaman ang tinolang manok sa vitamin K, C at A, habang mababa naman ang sugar content nito at calories dahil sa papaya na siya namang may taglay ng vitamin C, B, potassium at fiber. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, isang concerned netizen ang tila nabahala sa kulay ng isang pedestrian lane sa Marilao, Bulacan. Imbis kasi na puti ang ikinulay sa pedestrian lane, ay kinulayan ito ng pink na tila isinunod sa political brand color ng nakaupong mayor sa naturang lugar. Ang say ng netizens, alamin sa report ni Dustin Bayog. Ibinahagi ng isang concerned netizen sa Automotive Publication of Visor ang larawan ng isang pedestrian lane na hindi kulay puti kung hindi kulay pink o rosas. Ang kuwang larawan ay mula sa Marilao, Bulacan, mula sa isang netizen na nabahala na maaaring maging salik sa ibang road users, lalo na raw sa tulad ng kanyang lolo na isang colorblind. Kaya naman umanili ng pamumuna ang pagkulay sa pedestrian lane na color pink. Para sa isang netizen, nakokompormis ang visibility ng pedestrian lane dahil sa kulay nito, lalo na pag sumapit ang gabi o tuwing umuulan.
Ayon din sa isang netizen, hindi nakapagbibigay ng contrast ang kulay pula o pink na kagaya sa ginagamit na white at yellow markings sa mga kalsada. Aniya, layunin ng zebra crossing o ang tawag sa linya na pedestrian lane ay upang mas maging visible ang anino ng isang tao habang dumadaan ito at makita sila ng mga dumadaang sasakyan. Kaugnay nito, marami namang kapwa netizen na Marilao ang napakomment at sinabi itinulad ito sa tila favorite o political color brand ng kasalukuyang mayor doon. Samantala, nakalagay umano sa Department of Public Works and Highways o DPWH Department Order No. 14 ng 2004 na dapat kulay puti ang pedestrian lane kabilang iba pang daanan para sa traffic control bilang tanda ng gabay ng separasyon. Bagaman maaari mang palitan ng kulay, ay mahalaga pa rin dapat na dominanteng kulay nito ay kulay puti. Habang dilaw naman ang para sa mga markings na may kinalaman sa hazards, magbaliktarang traffic flows at iba pang special cases tulad ng no passing zones at center lines. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, isang hindi pangkaraniwang insidente ang naganap sa kalsada ng California. Ang mga pulis kasi hinuli ang isang taxi na gumawa ng illegal U-turn. Pero ang nakakagulat, pagtingin nila sa driver's seat, walang tao, walang driver at isang driverless car lang pala ang kanilang naparahan. Posible nga bang matikitan ang isang robot? Ang kasagutan sa report ni Millie Borja. Pagdating sa kalsada, bantay sarado ang mga otoridad sa mga motoristang lalabag sa batas trapiko. Pero paano kung ang nahuling sasakyan ay wala palang laman? O yung tinatawag natin na driverless car. Gaya na lang ng pulis na ito sa San Bruno, California na nanghuli ng isang taxi na gumawa ng illegal U-turn. Subalit nagulat ang mga opisyal nang madiskubreng walang nakaupo sa driver's seat. Ayon sa report, pinarahan ng mga pulis ang Waymo driverless car. Ngunit sa kabila ng paglabag nito, kinailangan nitong palayain. Sa pamamagitan ng social media post ng San Bruno Police, sinabing dahil walang human driver, hindi ito matikita ng otoridad dahil wala umanong box sa kanilang citation para sa robot. Tinawag ito ng mga opisyal na isang first sa law enforcement. Agad din nilang kinausap ang kumpanyang Waymo ukol sa insidente. Ayon sa Waymo, dinisenyo ang kanilang autonomous driving system para sumunod sa mga batas trapiko. Kaya naman kasalukuyan nilang sinusuri ang sitwasyon at nakatutok sa pagpapabuti ng road safety sa pamamagitan ng patuloy na pagkatuto at karanasan. Ang Waymo ay nagpapatakbo ng fleets ng mga driverless taxis sa ilang malalaking lungsod sa US, kabilang ang San Francisco at Los Angeles. Ang mga puting Jaguar na may sensor ay kayang mag-navigate sa mga lungsod gamit ang onboard mapping at computer system. At sa kabila ng kakaibang anyo nito na walang driver sa harap at manibela na kusang umiinog, patuloy pa ring sumisikat sa mga pasahero ang serbisyong ito. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, bumuhos ang pakikiramay ng mga fans ng Formula 1 sa pagpanaw ng sikat na aso na si Roscoe, pagmamay-ari ng F1 World Champion na si Lewis Hamilton. Ang mga alaala ng tinaguriang King of Silverstone, binalikan ng mga taga-suporta nito. Ang parting message ni Hamilton sa aso, panoorin sa report ni Rose Babiera. Pumanaw na ang sikat na aso ng Formula 1 driver na si Lewis Hamilton na si Roscoe, kinagabihan noong ika-28 ng Setyembre. Sa isang post sa Instagram, malungkot na ibinalita ng F1 8-time world champion na tuluyan ng bumigay ang katawan ng kanyang aso. Matapos ang 4 na araw na ito ay naka-life support. Pagbibida niya, hindi tumigil sa paglaban si Roscoe hanggang dulo. Namatay ang 12-year-old bulldog sa piling ng kanyang amo. Matatanda ang noong nakaraang linggo lang nang humingi ng dalangin si Hamilton sa mga taga-suporta. Aniya, dinapo ang muli ng pneumonia si Roscoe at na-admit sa ospital dahil tumigil ang tibok ng puso nito. Kasunod nito, ipinagliban na ni Hamilton ang ilang personal na aktibidad gaya ng Ferrari Fashion Show para bantayan ang alaga. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga taga-suporta ni Roscoe at Lewis. At binalikan naman ng iba't ibang F1 team ang mga alaala nito sa F1 paddock. Ang tinaguriang King of Silverstone ay madalas na nakikibahagi at regular na inaabangan ng mga fans sa ilang mga race activities kada race weekend, lalo na sa home race ni Hamilton na British Grand Prix. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala sa balitang showbiz, matapos sa mga haka-haka kung sino nga bang headliner para sa inaabangang 60th Super Bowl halftime show next year, tuluyan na itong pinangalanan. Sa anunsyo ng National Football League at Apple Music, magpapasiklab sa February 2026 ang Latin superstar na si Bad Bunny. Ang reaksyon ng rapper-singer sa report ni Showbiz Angel. Attention music and sports fans! Magpapasiklab sa much-awaited Super Bowl halftime show next year sa California ang Puerto Rican pop star na si Bad Bunny. Hashtag from guest performer to headliner moment nga ito dahil taong 2020 na magsilbi siyang guest performer sa halftime show ni Shakira and Jennifer Lopez. Kasunod nga ng anunsyo ng National Football League at Apple Music, ayon sa rapper-singer. I'm really excited for my friends, my family, Puerto Rico, all the Latino people around the world. I'm excited about my culture. Magunita na noong nakaraang taon ang Not Like Us hitmaker na si Kendrick Lamar ang headliner na siyang most watched Super Bowl halftime show in history. Nakatakdang ganapin ang 60th Super Bowl sa February 8 sa Levi Stadium sa Santa Clara, California. Para sa DZRH-TV, ito po ng Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.